Good morning po mga kamutya. Ito na naman po ako na papakita ng isa sa mga love ko na mga mutya. Ito po ay talagang lagi niya akong pinaglalaruan. Bigla yan nabuka po. Tapos wala pong laman yan. Walang laman po yan. Wala pa itong laman. As in ano yan siya. Tawag dyan. Wala na pong laman yan. Empty po yan. Inalabo nga siya. Empty po yan. Wala po yan siyang laman. Pero ako po niyan ay binibiro lagi. Bigla lang siyang bubuka. Tapos wala naman siyang laman. Empty na po yan. Saan ba yan? Ito. Wala na pong laman yan. Nakuha ko yan sa sa sapa po. Hindi po yan sa dagat nakuha. Hindi ko yan po yan nakuha sa dagat. Ayan po. Nakuha ko yan sa Binibiro-biro ako nini. Ayan. Ganyan po siya. Yan o. Lakas niyang na siya. Yan o. Paano ba makikita? Ayan. Malabo siya. Ayaw niya magpakita. Pero sa akin, napaka niyan. May biro-biro ako niyan. Bigla lang yan sa nabuka. Tawa ako ng tawa kasi meron ako nakita mata dyan sa ilalim niya. Yan siya. Wala pong laman yan. Nakuha ko po yan sa isang sapa. Ayan o, ang lakas ng niya. Yan o, pero buo siya. Buo siya pero walang laman. Ayan. Naglalabo talaga siya. Ayaw niya Sorry. Love ko yan eh. Tingnan na nalabo siya. Talagang malakas talaga ang aura niyan. Oh! Hala, nagalaw! Thank you po. Oo nga, yan siya. Yan, iniingatan ko po yan kasi grabe yan siya. Ang galing ng niyan. Tapos, tignan mo nagal. Ay, nalakad nga siya. Yan. Isa yan sa mga mutya ko po na iniingatan. Grabe. Hindi ko lang yan siya gaanong ipababad sa suka dahil ayaw po naman. Hala, nalagalaw siya. Hala. Ang lakas ng niya. Ang lakas ala, nalakad siya. Ang lakas ng niya yung tawag dyan. Power. Maganda po yan siya sa sa business. At saka hindi po yan sa dagat nakuha. Sa sapa ko po yun nakuha. Siyempre, ito nga siguro sa pagiging mahilig kong mag-collect ng mga mutya. Nakaka-encounter ako ng mga ganitong klaseng mga unusual. So, dinadampot ko kaagad yan. Wala pong laman yan. As in, walang laman yan. Nung iyan idamputin ko, pinakita ko sa kasama ko. Dahil biglang nabuka, tapos wala naman siyang laman. Yung parang niya ako, yung parang binubulaga lang niya ako. Pagkatapos i-close niya uli. Tapos ang ginawa ko naman, sabi ko, ano ba ito? So, sinubukan, sabi ko nga, sige nga, ikip nga kita. Ang lakas talaga ng niya, ng power. So, isa ito sa mga lucky charm ko. Sa mga naniniwala, ito po maganda po itong senyales na ito po ay magbibigay sa akin ng swerte. Sa mga hindi naman naniniwala, huwag kayo maniwala at wala kayong darating swerte. Joke. Hindi. Ito nga po ito lang, sa mga talaga, pasensya na sa mga hindi naniwala at ako talaga ipaniwalain.
kaya nga sa sa buhay natin, syempre minsan din naman tayo naman maniwala sa mga bagay na mahiwaga. Huwag tayong maniniwala sa sarili nating mga yung sarili lang natin na opinion. Huwag tayong maging bitter, yung mga ganyan, o di panoorin nyo lang. Kung hate nyo yan, skip nyo. As simple as that. Basta ako, yan, tingnan mo nyo naman. Basta yan, alam ko talaga sa mga marunong tumingin kung ano yan. Alam ko ito magandang sinyales para sa akin. Ito naman after nyan, pagkatapos ko yung tanggalin yan dyan, ilalagay ko yan sa isang baso na mayroong tubig para makainom din siya. Super ko yan. Ano ba talaga? Ito naman. Ang cute talaga niya. I like it. Tingnan nyo naman. Talagang malakas talaga ang niya. Talaga siyang mayroon talagang mahiwaga ang shell na yan. I don't know kung anong pangalan yan, kung hindi naman siya tuway. Hindi naman siya, ewan ko ano yan, anong klaseng shell yan. Basta nakuha ko lang siya sa sapa. Kung ano man ang bigay nito sa akin, syempre for sure galing pa rin ito sa Diyos Ama, dahil alam niya na siguro nalulungkot ako, gusto niya ako maging masaya, na kahit sa mga ganyang mga paraan lang nag-ano si God sa akin ng mga gestures na talagang nandyan siya sa tabi ko, kung ano ang mga kaligayahan ko binibigay niya. Syempre isa na doon yung mga answered prayers ko. So I'm so thankful dahil dito sa mundo na pinakmanganak man akong mahirap, hindi ko rin naman naranasan na hindi kumain sa isang araw. Kumbaga talagang provide ni God sa akin lahat ng mga needs ko. So lalo na yung pagpasok ko sa spiritual, sa mga syempre naniniwala sa akin. Hindi naman kasi ako namimilit. Sila lang naman ang nalapit, nagpapagamot sa akin. Ginagamot ko naman. Abay, nagaling naman. So, hindi ko sinasadya yung mga ganon. Hindi ko naman alam kung paano silang gamutin. Basta yun lang. Hihip lang. Tapos, basta yun lang ang sa mundo natin. Talagang punong-puno tayo ng hiwaga. Sa ngayon kasi, ang nakikita lang natin is yung puro, yung tawag dyan, mostly is mga yung innovation ng sa natin, yung generation natin ngayon. So yun lang lagi ang nakikita natin. So hindi pa natin na-discover in deeper kung ano ang hiwaga ng mundo, hiwaga ng kalikasan, hiwaga ng Diyos Ama. Mostly kasi ang nakikita na lang natin ngayon ay yung mga gadgets, yung mga innovation. Wala na tayo nakikita. Spiritually is parang nakasit aside na lang. So siguro sa akin kasi bilang nasa spiritual, hindi kasi ako more on material. So kung ano na lang ang bigay niya, yun na lang ako. So para sa akin, mahalaga din ang paglapit natin sa Diyos Ama. Dahil lalo na ngayon na maraming dumarating na mga sakuna, dapat po tayo ay mag-iingat, panatilihin po na matlalo po paigtingin pa natin ang ating pagdarasal. At kung ano man ang mga hiwaga na tulad sa akin, na ako ay naniniwala sa ganitong mga usapin, siguro ihuhubugin ko ito habang ako ay nandito sa mundo. Ito po ay aking pakaiingatan, ano man ang mga bigay ng Diyos Ama para sa akin, ito po ay aking syempre ma-share din sa ibang tao na napakahiwaga ng buhay natin. Yun lang ay hindi pa natin
siguro napapansin kasi minsan mas na-entertain natin yung mga makamundong buhay tulad ng mga vices yun, 'di ba, masarap maglasing pag after na lasing, pero hindi pa natin na discover in deeper kung ano po ang estado natin dito sa mundo. Siyempre hindi natin po na ipagkakaila po o hindi natin na dapat isaalang-alang na ang buhay po natin ay talagang punong-puno po ng hiwaga. Hindi lang po natin napapansin yan. Tulad kasi ako, mulat sa pool, siguro 21 years old pa lang ako, talagang ano ko na ang mga ganitong mga hiwaga. Bata pa ako. So mostly kasi mga tao ngayon wala na kasi syempre nakikita na natin ngayon ay yung mga makamundong kaligayahan. Yun, mga recreation, like mga gadget. Wala na talaga ang spiritual na tawag dyan, aspect. More na sa atin kasi 100 99% na 99% is more on na tayo yung wala na sa spiritual. So yan siguro inaano din tayo ni God na dapat gumising tayo, na isipin din natin na sa likod ng mga tawag dyan kaligayahan or vices or recreation na natatamasa natin dito sa mundo, nandyan pa rin ang hiwaga ni God na hindi pa natin na-discover. So, hindi pa kailangan pa natin, kung gusto natin masubukan ang buhay na nasa spiritual, kailangan din niya ng tawag niyan, deeper na pag-pray. Siyempre, marami pang pagsubok ang daraanan, so hindi ganun kadali ang pumasok sa spiritual. I thank you nga po pala sa mga nanood sa aking na-feature ngayon itong mahiwagang shell. Thank you so much. Ito po ibababad ko sa tubig para mawala po yung niya, yung tawag niyan, yung suka. Kawawa naman, painumin ko yan ng tubig. Okay. Thank you po and God bless po sa lahat ng nanood sa aking vlog ngayon. God bless po.